Nananatiling tikom ang bibig ng Embahada ng Pilipinas sa Prague ilang araw matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Abril 16 ang pagkakaaresto sa dating mamabatas na si Zaldico sa Czech Republic. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Si Zaldico na naging sentro ng kontrobersiya kaugnay ng mga proyektong flood control sa bansa ay iniulat na nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y irregularidad sa pondo. Gayunpaman hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na detalye o kumpirmasyon mula sa embahada hinggil sa kalagayan ni Ko, kabilang ang kanyang legal na status at mga hakbang na ginagawa para sa kanyang consular assistance. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay sa nasabing pag-aresto. Finally, sa tagal ng pagtatago niya. So ngayon siguro ang tanong natin kung kailan siya may babalik. At talaga bang gusto siyang ibalik? So, kailangan talaga siya ibalik. Ayon pa kay Magalong, deportation mula sa bansang Czech Republic umano ang pinakamabilis na paraan para maibalik si Zaldico sa Pilipinas. Siyempre, on the part of the Czech Republic sa Prague. At the same time, yung diplomatic channel. Ginagawa naman nato. No? In fact, this is a two-pronged approach. Pero ang pinakamabilis niyan is through deportation. Samantala, kinumpirma ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na aalis siya bukas Abril 23 papuntang Czech Republic kasama si Chief State Prosecutor Dennis Chan para makipag-usap sa Czech authorities ukol sa pagpapauwi kay dating Representative Zaldico. I don't have the details yet, pero tomorrow I'll be flying. Sino kasama mo, sir, from DOJ? It will be Chief Dennis Chia, Chief State Prosecutor Dennis Chia. Okay, may mga arranged meetings na, sir. Sino i-meet nyo? Wala pa. Wala pa. Where the details will come along as we. Ven Pongsila para sa mata ng Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.